Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na nagpakilala noon bilang kanyang aide. Sabi ni Atty. Paulo Panelo, abogado ng Vice, hindi kailanman naging bahagi ng security ni Duterte si Madriaga batay sa records. Doon pa lang daw ay hindi na totoo ang mga aligasyon ni Madriaga noon kaugnay sa pag-deliver umano ng pera sa ilang individual sa utos ng Vice. Sa isa namang pahayag ng Vice, sinabi niyang layo ng reklamo na mapanagot si Madriaga sa anyay mga kasinungalingan. Hindi raw dapat malinlang ang publiko sa mga imbento umanong kwento ni Madriaga. Sa kabila ng krisis sa Middle East, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang banta sa Pilipinas. Sa gitna yan ng pangamba ng ilan na baka puntirihin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas ng mga kalaban ng Amerika. Giit ng AFP, pagmamay-ari at nasa kontrol ng Pilipinas ang EDCA sites at hindi military base o pagmamay-ari ng Amerika. Ang EDCA sites ay nagsisilbi sa iba't ibang operasyon gaya ng humanitarian assistance at disaster relief. Ine-emphasize natin dito that the Philippines is a defensive country. Overall, we still act in sovereignty. No? Hindi naman tayo fully dependent on them. Iba't ibang role po ang ginagampanan ng EDCA sites. So mali po na isipin na ito po ay pag-aari ng ibang bansa. Wala pong ibang nag-aari ng EDCA sites kundi ang Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang batang nagulungan ng dump truck sa Talisay, Cebu. Sa kuha ng CCTV, binabagtas ng rider na yan ang kalsada sa barangay Lagtang. Angkas ng rider ang kanyang misis na karga ang kanilang anak na babae. Maya-maya, pumreno ang rider at nadulas ang gulong ng motor kaya sila sumemplang at nabitawan ng ina ang bata. Tiyempo namang umaandar na noon ang katabing dump truck at nagulungan ng bata. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival dahil sa matinding sugat sa ulo. Sumuko naman sa pulisya ang truck driver. Paliwanag niya, hindi niya napansin ang motorsiklo. Humingi siya ng tawad sa mga magulang ng bata. Nakipag-areglo na ang driver at ang kumpanya ng truck sa pamilya ng biktima. Walang pahayag ang mga kaanak ng bata. Tinalakay ng ilang mambabatas kung may tuturing bang impeachable official ang isang kalihim ng Department of Education. Sa gitna niya ng pagtalakay ng maling paggamit umano ng confidential funds ng DepEd noong kalihim pa nito, si Vice President Sara Duterte. Bahagya ng deliberasyon ng House Justice Committee kaugnay sa pagiging sufficient in substance ng impeachment complaints laban sa Vice. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Justice is hereby called to order. Tinalakay isa-isa ng House Committee on Justice ang basehan kung bakit nais ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Una rito, ang kaugnay sa 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at sa 112.5 million peso confidential funds ng DepEd ng kalihim siya nito noong 2023. Meron hong testimonya na sinasabi na yung mga yon, yung mga funds na yon ay hindi naman talaga nagamit dun sa mga dapat ipaggamit ng confidential funds. Nakita natin yung mga acknowledgements receipts ng mga which appear to be questionable and fictitious names. These were approved by the Vice President herself. May pirma siya sa certain documents as attached. No allegations is made that the respondent received the funds or personally benefited, which is very important, yung personal benefit. Hindi naman ho kailangan ng personal benefit sa malversation. In fact, marami pong mga nasasakdal ngayon sa Sandigan Bayan. All they did was basically just sign into the disbursement vouchers, sign into the bidding documents. Nakapila ho sila doon ngayon, nakapiit ho sila sa mga kaso on malversation kahit sinasabi na wala ho silang personal benefit. Sa issue ng confidential funds, idinidikit ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng Vice na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng Vice.
Ang utos, ipinarating daw ni Colonel Raymond La Chica, ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group. So ito na po yung sagot sa tanong kung saan po napunta yung pera na binigay kay La Chica. Base po ito sa affidavit ni Madriaga. Hinihinga namin ng reaksyon dito sila Chica, pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Pagdating sa pangalawang ground na konektado sa confidential funds ng Department of Education noong panahong nakaupo bilang kalihim si Duterte, at sa third ground kaugnay sa umunoy panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, nagtalo ang ilang kongresista kung sakop ba ito ng impeachment o hindi. Sabi kasi ng ilang kongresista, hindi naman daw impeachable official ang DepEd Secretary. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. Pero pag kontra ng ilan, hindi pwedeng ihiwalay ang pagiging VP at pagiging DepEd Secretary ni Duterte dahil iisang tao lang siya. Hindi ho pwedeng gano'n na kung ano lang ang ginawa bilang VP, hindi yung as a DepEd Secretary, even if these are related in terms of modus, in terms of pattern, in terms of system, ay hindi na dapat cognizable by an impeachment proceeding before the House Committee. Otherwise, I can just commit violations, I can just commit offenses and skirt accountability. Nagpakita rin ng video si De Lima mula sa isang hearing ng Kamara noong 19th Congress bilang suporta sa umano'y panunuhol sa ilang DepEd official, pati na video ng bise na umano'y pinagbantaan ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. Words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials. It can influence decision and even undermine public trust. Para sa panlimang ground tungkol sa umunoy unexplained wealth at hindi pagdedeklara ni Duterte ng lahat ng ari-arian niya sa kanyang SALN, sabi ni De Lima, balak niyang ipasabpina ang SALN at bank records ng bise sa hearing proper. Nagpalabas din si De Lima ng video ng bise sa ilang rally at press conference para suportahan ang pang-anim na ground tungkol sa umano'y pagkakasangkot ni Duterte sa political destabilization, sedition at insurrection. Pero ipinunto ni Quezon City Representative Bong Suntay na hindi pwedeng parusahan ng isang tao dahil lamang sa kanyang iniisip. Sa paglalarawan niya sa kanyang punto, may sinabi si Suntay na inalmahan ng ilang kongresista dahil sa pagiging offensive umano sa kababaihan. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Sa botong 13 yes, 2 no at 2 abstain, binura ang komento ni Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. The chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends
the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binatikos din na ilan pang opisyal at personalidad ang mga pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Dismayado raw si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga sinabi ni Suntay, lalo na't Women's Month pa ngayong Marso. Pero ang mas nakakadismaya raw, kabilang si Suntay sa mga Noy konsehal na nagpasa ng Gender and Development Code sa lungsod. Dapat daw humingi si Suntay ng paumanhin, maging accountable sa kanyang mga sinabi at maging kagalang-galang na public official. Sabi naman ng kapatid ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith, hindi lang ito tungkol sa kanyang ate, kundi tungkol sa lahat ng mga babaeng pinamaliit ng mga lalaking nasa kapangyarihan. Kapag ang isang congressman gaya ni Suntay raw ang nagsalita tungkol sa imahinasyon niya tungkol sa isang babae, pinalalakas daw nito ang nakaugaliang maling pagtingin at pagtrato sa mga babae. Kung gusto raw natin ng mas ligtas na mundo para sa mga babae, dapat daw itong magsimula sa mga leader na ibinoto ng taong bayan. Wala pang pahayag sa ngayon si Ann Curtis. At kaugnay ng isyong yan, kausapin na natin ngayon si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa iyo. Good morning. Ano pong reaksyon nyo dun sa mga negatibong tugon dun sa inyong naging pahayag sa Kongreso? Well, of course, ang sinasabi ko nga, the analogy was taken out of context. In fact, it was the point that I was trying to drive out when I made that analogy. Kasi dapat tignan natin dun sa konteksto nung pagdinig kahapon. Because yung analogy na yon was in relation doon ng isa sa grounds for the articles of impeachment. Na yung nabanggit ni VP Sara na nagkaroon siyang imagination at desire to inflict harm on the President. Ang diskusyon nun, yung imagination and desire is not an impeachable offense without an overt action. Yung analogy ko, para lang ipakita rin that, first, that imagination and desire is not a criminal offense without any overt action. At pangalawa, para ipakita that at times, may mga statements which are taken out of context, kagaya nung nangyari sa akin, kagaya nung nangyari kay Vice. Alam mo, wala tayong intensyon na lagyan ng malisya yung analogy na yon. Some people, of course, may have ruffled some sensitivity, especially among the women's group. So, nais natin humingi ng paumanhin doon, but hindi yun yung intensyon natin doon sa analogy na yon. To come up with something that na maiintindihan ng mga tao. In fact, ito nga, in a way, it became effective dahil napansin yung mensahe. Now, gusto ko naman, ang pansinin ng tao yung konteksto ng sinasabi natin. Okay, sinasabi nyo nga po yung konteksto. Himayin po natin. Ano po bang ibig nyo sabihin dun sa nag-init at pwedeng mangyari? Yung sabi ko may desire na nag-init. Ang ang interpretasyon ko doon, nakita ko yung crush ko. At ang imagination, na-imagine ko na nililigawan ko siya at naging girlfriend ko siya. Pero siguro, hindi naman ako makakasuhan kasi may asawa ako dahil bigamy. Hindi ko pwedeng kasuhan ng bigamy pagka imagination lang. Diba? Yun yung punto ko. Hindi naman malicious. In fact, the whole scenario was a fictitious scenario. Gayon pa man ang congressman, bagamat in hindsight dahil na tapos na. Dahil hindi ko naman talaga nakita si Ann sa Shangri-La. Opo. In hindsight mo, tapos na po yun eh. Kaya lang, aminado ho ba kayo na pwedeng gumamit kayo ng mas akmang analogy po siguro na hindi magiging controversial? Well, alam mo, unang-una, yun ang unang pumasok sa isip ko dahil the night before, yung aking kaibigan, kwinento sa akin, nakasama niya yung asawa niya, nanood siya ng pelikula ni Ann Curtis. Wala akong maisip na ibang pangalan ng artista. Kaya yun yung nabanggit kong pangalan at nagamit sa analogy. Like what I said, that analogy was purely non-malicious statement which was used
to drive a point. Having heard all of the criticisms, hanggang ngayon po pinapanindigan nyo na tama yung analogy po ninyo. Well, maaari ang sinasabi ko, yung analogy, kailangan kong gawin to drive a point. Kagaya nga ng sinasabi ko rin, it may have been in bad taste dahil nga may mga sensitivities tayong tinamaan. Kaya nga ipinapaliwanag natin, that was not the intention when the analogy was made. Ang gusto ko lang ipunto, statements sometimes are taken out of context and different conclusions from that which the person who made it from the person who made it. Kagaya ko, yung intention ko was not malicious pagbigay ng statement. Pero yung mga iba nag-fill in the blanks in order to arrive to the conclusion that they want to hear. Nabanggit niyo po, posibleng in bad taste yung inyo pong sinabi at may mga grupo na nagsasabing dapat mag-apologize kayo. Kayo po ba mahihingi ng paumanhin? Well, di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, Rafi, para dun sa mga tao who found it in bad taste, na maling analogy, kay Ms. Ann Curtis, ay tayo nag-apologize. But ang inuulit ko nga, that analogy, the statement, was not a malicious statement, was not intended to be malicious. Siyempre, gusto ko lang ipakita that sometimes statements can be taken out of context. Alam mo, nakakalungkot nga, Rafi, dahil yung unang manifestation ko nung umaga, may manifestation ako that I hope that the members of the committee should not only appear impartial but be impartial. That we use the same standards nung dinispose namin yung impeachment complaint kay Presidente, yun din yung the same standards be used for the Vice President. Yun yung pakiusap ko. Sadly, hindi yun yung pinikap ng media. Ang pinikap yung Ann Curtis na statement. Opo, ang nakakalungkot, ang dami-daming problema ng ating bansa. Medyo marami po kasi nag-react doon sa tayo inyong mga dito. marami po kasi nag-react doon sa inyong mga sinabi at hindi naman po pwedeng ignore ng media yung fact na yon. Kaya nga, open po ba kayong sumailalim sa gender sensitivity training tulad ng mungkahi ni Representative Percy Sendanya? Alam mo kagaya ng sinabi ko, that statement was purely taken out of context. Ang kailangan tignan yung kabuuan na disposisyon ko, ang mga panukalang na-file ko, at ang mga action ko. Yun ang kailangan tignan. May mga akusasyon din po na tinagtatanggol niyo raw po ang BC. Nabanggit nyo nga dapat maging patas ang lahat at maging impartial. Pero may mga ganong akusasyon po. Nasa inyo po pagkakataon kung inyo pong tutugunan yon. Well, alam nyo, kung napanood nyo yung impeachment complaint against the President, I also gave the same observation to defend the President. In fact, I voted that the impeachment complaint against the President was not sufficient in substance. Panghuli na lamang po, baka may mensahe po kayo So dun sa I'm mga... just, ang pagboto natin at mga statement is based on appreciation natin dun sa complaint which was filed. Okay, baka may mensahe po kayo sa mga nag-react dun sa inyong pang sinabi at siguro kaya Ann Curtis mismo, nasa inyo pong pagkakataon. Kagaya ng binanggit ko, of course, that analogy, the statement, was not meant to be malicious, but if it was taken out of context, if it hurt o nakasakit ito ng sensitivity, especially ni Ms. Ann Curtis, tayo yung nag-apologize dyan. At siyempre, sa mga kababaihan in general. But as I mentioned, it was not intended to be a malicious statement. At it was just an analogy that I intended to drive a point. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang At Halik. nirespeto natin siyempre ang mga kababaihan. Okay, salamat po. Okay, maraming salamat. Yan po si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Wednesday latest na mga mare at pare. Ongoing na ang preparations ng mga bida ng action drama series na Task Force Firewall. Sumabak sa gun handling training sa Clark, Pampanga, sina Kylie Padilla, Jack Roberto, Kailin Alcantara at Miguel Tan Felix. Chika ni Kylie sa inyong mare. Sumalang sila sa combat style training para maging mas effective ang pagganap sa mga karakter.
Si Kylie na first time sa action drama genre, excited daw talagang matuto ng stunts. Bukod sa physical preparation, dine-develop din ang chemistry ng cast. Sumabak ang apat sa familiarity training kasama ang co-stars na sina Buboy Villar, Cheska Fausto at Shane Sava. Huli kam sa Binyan, Laguna. Tumatakbo ang lalaking yan na may tinatakasan pero nadapa siya. Kasunod niya ang isa pang lalaki na walang haba siyang sinaksak. Tumakas ang suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon sa pulisya, bago yan ay nagiinuman pang dalawa na magkatrabaho sa paggawa ng hollow blocks. Nag-ugat daw ang krimen sa pakikialam umano ng biktima sa away ng suspect at kanyang asawa. Tinutugis na ang suspect na maharap sa reklamong homicide. Sabi ng Department of Energy, posibleng pumalo sa 10 piso kada litro ang dagdag presyo sa produktong petrolyo kapag tumaas ng $20 ang kada bariles ng crudo sa world market dahil sa krisis sa Middle East. Kung mangyari yan, hihilingin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ang taas presyo. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang big-time oil price hike hindi pa epekto ng gulo sa Middle East pero posible raw itong maramdaman sa mga susunod na linggo. Sa pagtaya ng direktor ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kapag umabot sa $20 kada barrel ang taas presyo sa world market, magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. kung sakali hihingin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ng anumang taas presyo. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments, weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa ngayon, nasa $76 hanggang $78 ang kada barrel ng Dubai crude. Kapag lumampas ito sa $80 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hihiling siya sa Kongreso ng kapangyarihan para bawasan ang excise tax o buwis sa pag-import sa mga petroleum products. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Suportado naman ito ni House Speaker Faustino D na nagsabi makikipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan ito at kung kailangan ay amyendahan ng batas. Handa rin daw makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Sa gitna ng banta ng oil price hike, humihingi ang mga jeepney at bus ng 2 pisong dagdag pasahe. May hirit din ang mga provincial bus at mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pati ang P2P buses na humihingi ng hanggang 40% fare increase dahil 10 taon na umunang di nagtataas pasahe. Kahit piso. At alam ko na iintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang 10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo. Ito ay pansamantala lamang naman. Submitted for resolution na ang mga hiling sa LTFRB at maaaring madesisyonan ngayong Marso. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Pero papahupain umano muna ng LTFRB ang tensyon sa Middle East kung sakali. We have definitely considered the granting of provisional increases. The ability of the passengers to pay is another factor altogether. Ang DOE humingi na raw sa oil companies ang contingency plan kung saan bibili ng langis sa labas sa Middle East. We are assuring na hindi po pupunta kayo sa gasolinahan at walang gasolina doon. Bukod sa presyo at supply ng crudo, may agam-agam din kung maapektuhan ang presyo ng kuryente. May mga power plant pa rin kasi ang Pilipinas na pinatatakbo ng crudo. Pero sabi ng DOE, minimal o kakaunti lamang yan kaya hindi raw masyadong makakaapekto sa power supply. Technically, we are not dependent on oil for electricity. Only 3% of oil is used for electricity. Although there will be indirect
impact kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Pero wala pa naman kaming napapansin dyan. Sa gitna nito ay pinag-utos si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan ng pagtitipid. Hinimok din niya ang publiko na gawin din ito. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa posibleng epekto ng mungkahing pagpapababa ng fuel excise tax sa gitna ng krisis sa Middle East, kausapin natin si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, sinabi niyo po na nasa 300 billion pesos yung projected loss kapag inalis yung fuel excise tax. Ano pong basehan ng calculation na ito? Correct ko lang, Rafi, no? Ang total excise tax collection ng gobyerno ay nasa around 300 billion. Okay. Ang petroleum excise tax is about 150 billion, kalahati. Ang excise tax, hindi lang sa petroleum, meron sa sigarilyo, meron sa alak, meron sa luxury goods. So kung titignan lang natin yung petrolyo, mga 150 billion yan. Pero kahit kalahati lang nung naunang numero, malaki pa rin ho ito. Ano magiging epekto kaya po nito? Tama ka. Actually, tama ka, Rafi. Lalo na kaninang umaga nabasa ko sa internet, yung budget deficit natin ay lumaki. Dahil yung mga collection agencies natin like BIR at BOC, hindi nila na-hit yung target nila. Ang ibig sabihin nito, mababa ang collection natin. So kung ang excise tax ay tatanggalin, 150 billion yun, malaki rin ang mawawala sa kaban ng bayan. Kaya ang tingin ko, ito ang aking pananaw dito, pwede mangyari pa rin na tanggalin yung excise tax kung talagang lalala ang sitwasyon sa Middle East, sisipa ang presyo ng langis $80 and above at magiging unpredictable in condition doon. So mayroon ding dahilan na pwedeng suspindihin to kung ang sitwasyon talaga ay magiging mas malala pa. Opo. Pakilinaw din po, ano pa dapat yung threshold para i-suspend yung excise tax na nabanggit yung expired na noon pang 2020? Dati kasi nung ginawa yung train, meron threshold yan, $80 for 30 days. Wala na siya, tinanggal siya nung 2020, nag-expire siya. Kaya ang meron na lang threshold ngayon ay yung pantawid pasada, yung $80 din for 30 days para ma-release yung pantawid pasada. Pero sa akin pananaw, hindi na dapat kailangan antayin pa yung $80. No? Kasi from February till now, ang tinaas ng petrolyo globally is around 15 to 17%. Pero ang pamasahe, hindi naman tumaas eh. Napako na yung pamasahe. So immediately, pwedeng gamitin ng Pangulo yung kanyang contingency fund para magbigay ng pantawid pasada. So pabor po ba kayo, tutol kayo sa gustong gawin ng Pangulo na mabigyan siya ng kapangyarihan na mabawasan yung fuel excise tax? Ako, pabor ako dahil yung sitwasyon ay malala. Hindi naman ibig sabihin pag binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo, gagamitin niya na. Pwede pa rin naman magkaroon ng condition to. For example nga, kung ang taas ng petrolyo ay lumampas ng 20% o 30%, pwede nang i-release. Ang importante dito, naka-standby. Dahil kung lumala ang sitwasyon, mabilis kasi lumalala ang sitwasyon eh. Pag lumala ang sitwasyon at nagkaroon ng supply, let's say, hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na supply, lalong sisipa yung presyo ng petrolyo, at least naka-standby na yung kapangyarihan ng ating Pangulo. Nabanggit nyo nga, hindi na-hit yung target sa excess tax ng ibang ahensya at ngayon, volatile yung sitwasyon sa Middle East. Ano po pwedeng gawin ng pamahalaan? Ngayon po ba dapat meron ng pulong, meron ng gagawing plano para maibsan kung lalala pa yung sitwasyon? Dalawang bagay ang nakikita ko. Una, ang Department of Energy dapat magkaroon ng task force tungkol dito para masigurado yung supply. Dahil hindi lang presyo ang ating problema, supply rin. No, dahil nga yung Strait of Hormuz nakasara ngayon, almost 20% ng global supply nanggagaling doon. So, hindi lang presyo ang problema natin, baka wala rin tayong mabiling langis. So, importante ngayon, yung mga suppliers, mga oil companies, i-assure ang gobyerno na meron pa silang buffer stock at merong pagkukuhaan ng iba. Pangalawa, yung presyo, ano ba ang estimate na presyo in the next 30 days? Dahil nga may buffer stock pa. Hindi naman ibig sabihin magtataas ka agad. At wag sila dapat magtaas kung lumang presyo yon. So,
Pero dapat naka-standby na rin yung ating mga dapat gawin katulad ng pagtanggal ng excise tax, pag-release ng pantawid pasada at iba pang mga mekanismo para matulungan yung ating mga mananakay at PUV drivers. Okay, sige po. Marami po tayong abangan in the next coming weeks. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yan po sa Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Ito na ang mabibilis na balita. Sugatan ng isang driver matapos bumangga ang minamaneho niyang 22-wheeler trailer truck sa isa pang truck sa Quirino Avenue, Maynila kaninang madaling araw. Kwenta ng driver, galing silang Bulacan at papunta sana sa Ibaan, Batangas. Hindi raw niya napansin na nakapula ang stoplight kaya hindi siya nakapagpreno nang huminto na ang sinusundang truck. Parehong may kargang semento ang mga truck. Dahil sa insidente, bumigat ang daloy ng trapiko. Mag-alas 8 na ng umaga nang mahatak ang truck sa lugar. Nagkalat ang sako-sakong uling sa Electrical Road sa Quezon City nang tumagilid ang isang truck kaninang madaling araw. Ayon sa driver ng truck, may nag-overtake sa kanyang dump truck at iniwasan niya kaya tumagilid ang minamaneho niyang sasakyan. Hindi rin daw mabilis ang kanyang takbo. Galing silang Pangasinan at biyaheng Marikina para ihatid sana ang mahigit 300 sako ng uling nang mangyari ang aksidente. Mga kapuso, mainit at marinsangang muli ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, umiiral ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Easterlies naman sa iba pang bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Coron, Palawan. Ang tuloy-tuloy na aktibidad sa ganyang kataas na heat index ay maaaring humantong sa heat stroke. 37 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Alala po mga kapuso, magsuot ng komportabling damit, magdala ng payong o sombrero at iwasang magbilad sa araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon. At importante pong dalasan ng pag-inom ng tubig kapag mainit ang panahon. Sa kabila ng inaasahang init, magiging maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Dinagat, Surigao del Norte at Surigao del Sur dulot ng easterlies. Posible rin ang ulan sa ilan pang panig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Binabantayan ng maigi ang mga indikasyon na papalapit na ang tag-init. Bukod dyan, pinangambahan ng Pag-asa na posibleng magbalik ang El Niño phenomenon ngayong taon kasabay ng habagat season. Ang posibleng epekto niyan sa bansa, alamin sa balitang hatid ni Mark Salazar. Ang init! Kasi simula pa lang ng buwan ng Marso pero damang-dama na ang init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pumalo na sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Coron, Palawan. Nakapagtala naman ng 41 degrees Celsius heat index sa Baler, Aurora. Sa Science Garden, Quezon City, nasa 37 degrees Celsius naman ang damang init. Wala pang formal o opisyal na anunsyo ang Pag-asa ng tag-init pero may mga senyales na papalapit na ito. Ang heat index pwede pang sumagad hanggang 52 degrees Celsius. Most likely 50 pataas, which is 52 extreme danger. So yung may mga pre-existing condition, kagaya ng mga high blood or yung mga matatanda, so mas prone sila na pwedeng ma-heat stroke, lalo na yung mga nasa labas, mga outside workers. Binabantayan din ng Pag-asa ang posibilidad ng pag-develop ng El Niño sa buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre. Maaari itong sumabay sa panahon ng habagat. Makikita natin maikumpara is yung time ng 2014, 2015 at saka yung 2009-2010 na kung saan nung 2009-2010 meron tayong Tropical Storm Ondoy ng September yon, and then yung naman 2014-2015 nagkaroon tayo ng Typhoon Glenda na nagkaroon ng malawakan na mga damage lalo na po dyan sa may Bicol area, Southern Luzon and including Metro Manila. Hopefully hindi naman po mangyari, but then yun po yung mga possible na posible na mangyari kapag matuloy po itong El Niño ng ganong mga panahon din, mga around kasagsagan ng ating habagat season.
posible rin paigtingin ng El Nino ang tagtuyot sa bansa sa susunod na taon. So maaaring maapektuhan ito yung mas mainit na temperatura natin na mararanasan sa next warm and dry season months natin sa 2027. So ito yung kailangan din nating i-monitor. Kaya ngayon pa lang, ginagabayan na ng Pag-asa katuwang ang Agriculture Department ang mga magsasaka sa kanilang planting season. Meron na rin silang nakalaan na 340 million pesos para makapag-deploy ng teknolohiyang tutulong sa magsasakang sumalag sa El Nino. Naalala niyo yung kwento ng daang libong mga magsasaka na sinalanta ng El Nino noong 2024? Yung bilyon-bilyong pisong halaga ng produksyon na nawala dahil sa tagtuyot. May mga leksyon naman daw natutunan dyan ng Department of Agriculture. At may mga solusyon na susubukan daw para maiwasan na ang ganyang problema sa agrikultura. Malaking learning doon sa 2024. You need to prepare for the worst. Solar-powered irrigation project. Dalawa ang sinosolve nun eh. Una, pwede kang groundwater, pwede ka doon sa open water source. So maganda yon. Hindi ka nagagamit ng krudo. And then kapag controlled kasi ni farmer, yung irrigation, yung irrigation water, mas madali niyang makapag-diversify. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung may nakita po kayong anunsyo na walang pasok sa trabaho at paaralan ngayong araw hanggang sa Biyernes dahil sa umano'y banta sa seguridad, hindi po yan totoo. Sabi ng Philippine National Police, peke ang impormasyong ito na kumakalat online. Hindi raw ito nanggaling sa anumang otorisadong ahensya ng gobyerno. Sa kasalukuyan, wala raw na-verify na anumang security threat ang PNP. Inaalam na raw ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pinagmulan ng peking impormasyon para panagutin nila. Inisyuhan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng Precautionary Hold Departure Order ang magkapatid na sina Benguet Lone District Representative Eric Yap at nagbitiw na ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Tinatigan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman. Nakita ng korte ang magkapatid ng kakayahan at posibilidad na lumabas ng bansa. Sumasailalim ngayon sina Yap sa preliminary investigation ng Ombudsman dahil sa dalawang questionable flood control projects sa Bawang La Union. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Nagkaroon ng minor strombolian activities ang Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, naitala mga yan pasado alas 7 kagabi. Nasa 58 araw na ang effusive eruption ng Bulkang Mayon kung saan panaybuga ito ng lava, rockfall at pyroclastic density currents o uson. Sa nakalipas na 24 oras, nagtala pa ang bulkan ng 21 volcanic earthquake at mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon. Ibig sabihin, bawal pasukin ni Numan ang 6-kilometer radius permanent danger zone. Sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Third Big Placers Ashley Sarmiento at Joaquin Arce ang nakatanggap ng salubong this morning sa unang hirit. Gabriel nilang sinagot kung ano ang naging inspirasyon nila sa loob ng bahay ni Kuya. Akin po, siguro po yung pakikisama lang din po talaga sa lahat po ng housemates. I really try to talk to each and every single one of them. And yung friendship po talaga na nabuo po namin, kami-kami lang po yung nagkukuhan po din ng lakas sa isa't isa at nagtutulungan po. Tulad ng sinabi ni Ashley, I always pray before tasks. Tsaka, I remember my whys, like, why am I doing this? So, yun talaga yung mga motivations ko. Bukod sa binalikan nila ang moments at tasks sa loob ng bahay ni Kuya, game rin sina Joaquin at Ashley na nagluto ng lugaw para sa UH Barkada. Ramdam din ni Joaquin at Ashley ang suporta ng kanilang fans sa kanilang PBB journey. Kahapon, mala fiesta ang homecoming sa GMA Network Compound para sa Kapuso Big Four. Nag-collab ang Kapuso employees at fans sa pag-welcome kina Caprice Cayetano, Keith Hornales, Ashley Sarmiento at Princess Aliyah. Present din sa homecoming sina GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang GMA Network officers. May update ang Cavite Police tungkol sa subukong suspect sa hinihinalang hazing sa first-year college students sa Cavite.
May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, katatapos lang ng media briefing dito sa Camp Crame tungkol sa insidente nga ng fraternity hazing sa Cavite. At nilinaw ni Provincial Director ng Cavite na si Police Colonel Ariel Red na hindi nila pinalaya ang isang sumukong suspect taliwas sa mga naunang ulat. Ayon kay Colonel Red, nasa custody pa rin nila ang suspect. Katunayan, sasampahan daw nila ngayong araw ng paglabag sa anti-hazing law ang sumukong suspect. Ang suspect ang siya nagmaneho umano ng kotse na nagdala sa biktimang si Kenneth Alcedo noong linggo sa isang ospital sa General Trias, Cavite, makarang sumailalim sa initiation rights. Lumalabas sa investigasyon na 21 ang presence sa initiation rights, pero siyam lang daw ang may direktang partisipasyon ayon sa Cavite Police. Lahat daw ng 21 sangkot sa initiation ay mga kaeskwela ng biktima, sabi ni General Trias Police Chief Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza. Patuloy silang pinaghahanap ng mga pulis. Natukoy na rin daw ng mga pulis ang lugar kung saan ginawa ang hazing. Nangyari daw ito sa isang bakanting lote na napapalibutan ng mga subdivision sa Langkaan, Uno, Dasmariñas, Cavite. Bukod naman kay Kenneth, may dalawa pa raw na neophyte ang sabay na sumalang sa initiation right. Umapit na sa kanila ang PNP na makipagtulungan sa investigasyon. Yan ang latest mula sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Tinukoy ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang fraternity na nasa likod ng initiation rights na ikinasuhi umano ng isang estudyante sa Cavite. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ayon ka kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ay kakausapin niya ang liderato ng Tau Gamma Fraternity kaugnay sa naganap na hazing sa General Trias, Cavite na ikinamatay ng isang estudyante. Tinukoy ni Rimulya ang Tau Gamma Fraternity bilang kinabibilangan ng mga sangkot sa naganap na hazing. Ayon kay Rimulya, siya mismo ay member ng fraternity sa University of the Philippines, kaya alam niya kung paano ang gagawin ng mga prat para ito ay maihinto ang kanilang ginagawang hazing na pinagbabawal daw sa batas. Nagpapatuloy daw ang investigasyon ng PNP sa insidente. Narito po ang pahayag ni Secretary Rimulya. Nag-surrender muna yung parang master initiator nila. Dinala sa hospital eh. Nag-surrender yung pinaka-head nila. Pero dumating yung abogado. He withdrew his voluntary statement upon advice of counsel. So now the CIDG is conducting an investigation and he will be charged shortly. Na-identify na po ba yung frat? Yes, it's Tau Gamma. Yes. Sinabi yan ni Rimulya sa kapihan sa Manila Bay, isang media forum. Doon niya inanunsyo na nakatakdang sampahan ng reklamo ng DILG si Bureau of Fire Protection Chief Director Jesus Fernandez sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay aniya sa katiwalian sa BFP na umabot ng daang-daang milyong piso. Magsasampa raw siya ng reklamong grave misconduct at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban dito. May iba para opisyal ng Bureau na sasampahan din nila ng reklamo. Aniya, walang malasindikato ang katiwalian sa BFP. Magsasampa raw sila ng reklamo kaugnay sa bid rigging, katiwalian sa pagbili ng fire trucks at pagbebenta raw ng fire extinguishers. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Fernandez. Yan muna, Rafi, ang pinakahuling ulat. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susubukan po namin kunan ng pahayag ang fraternity na tinukoy ni Secretary Rimulya. Sabi nga nila, kung mangangarap ka rin lang, abay todo mo na. Gaya ng isang bata sa Cavite na priority ang mga mahal niya sa buhay. Bumili ka ng mais, bigas, mangga, bayabas. Pati bayabas talaga. No? Pumaldo noon sa Aguinaldo ang 6-year-old na si Matthew Mercado. Pero ang napamasko, abay binadget agad para sa kanyang pamilya. At kung kikita raw siya mula sa views ng video, eto pa ang plano ng bata. Bibigay ko kay Papa, Ano? manok, kay Mama, bigas, hangin. Kaya ate? Toothbrush. Toothbrush? Oh.
You know, very selfless ang mindset. Kaya naman tuwang-tuwa ang netizens sa pagiging thoughtful ni Matthew. Kaya ang videos niya, milyon-milyon na ang views. Aba, trending! May pambili na siya ng toothbrush. Na-monetize na niya kaya yung kanyang FB. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.